naman. So guys, remember, you are loved and you're worth it. Diba? Te, ang ganda mabuhay, te. Swear to God. Sobrang ganda mabuhay. Kaya, palibutan nyo lang yung yung mundo nyo ng puro saya at mga positive people, positive energy. Yung mga taong hindi maiinggit sa'yo, yung mga taong hindi ka nila pababa, yung mga ganun, te. Yung pag nagkasucceed na sila sa buhay nila, yung hindi ka nila kakalimutang hilahin pataas, or pag lumulubog kayo, I mean, hindi puro negative energy ang binibigay nila sa'yo, like motivational sa isa't isa, like to grow and to, alam mo yun, to grow and to improve kung ano man yung kailangan pa-improve sa buhay mo. Like that, guys. Ay! So, next question. Kung pwede mong itanong, kung pwede mong, ano daw to? Kung pwede mong tanongin ang future self mo, ano ang itatanong mo sa kanya? So, ang itatanong ko sa kanya, kung na-achieve na ba niya yung, kung ano yung mga gusto niya, naging nurse na ba siya? Ano ba talaga, ano ba talaga, masaya ba siya? May family na ba siya? Siyempre, future self na to, girl. Kapag tapos na ba siya? Ano ba siya? Naging nurse ba siya? Naging dentist ba siya? O baka naging journalist bakla? Hindi natin mamalayan kung ano ba talaga ang career na tinahak ni Max. Kung nasa Switzerland ka pa ba? Masaya ka ba? Success ka ba sa buhay? Sumakses ka ba step by step? Step by the step? Ganon ang life. So, tanungin natin siya kung kumusta din siya. Kasi syempre, iyakin si Vax. So, baka pag tinanong natin kung kumusta siya, baka magulgul na yun. Sana naman sa sobrang saya, hindi naman sa sobrang kalungkutan ng buhay niya, di ba? So, I'm rooting to my future self. I'm rooting for my future self. Sana lahat ng sacrifices niya, up to this day, sana maging worth it in the future. So, yun. Daming energy ni Vax. So, number 13. Malapit na tayo matapos. Number 13 namin. So, kung ano ang memorable years, meaningful years as a 20 years old girly. So, ito, ang pinaka talagang memorable years or meaningful years ko is yung senior high school, te. As in yung grade 11 to grade 12. Pero pinaka happiest year ko nung senior high is grade 12. Kasi like, te, sobrang saya nung era na yon. As in, nung grade 11, ako kasi masyado parang, okay, nakafocus lang ako sa pag-aaral. Tapos, may mga friends. Pero like, hindi siya talagang best of, hindi ko masasabing ayun yung pinaka-best year ko sa senior high. Pero ang pinaka-part lang na maganda nung senior high ako, na grade 11, kasi like, nahil ko yung grade 7 self ko na hindi nanalo ng photojour nung grade 7 ako kasi nakalimutan ko yung control shot. So, ayun lang, kasi nanalo na siya, nag-second placer si Bakla nung panahon na yun. So, ayun yung pinaka-isang memorable self ko. And yung sa grade 12, grabe, sobrang saya ng era na yun. Ayun din yung plot twist ko na unexpected din na naging EIC ako ng kapilan. Tapos parang, hindi ko namamalayan na nakaka-inspire na pala ko ng ibang tao and all. Tapos parang, syempre, as a student, hindi mo din naman mamamalayan na nakaka-help ka na rin pala sa mga taong nasa paligid mo. Kasi for example, kami alam mo yun, may tawag dito, may purpose din pala. Yung mga nangyayari na parang tumulong kami nun sa isang high school sa Catanduanes na para sa journalism. Syempre, ang field ko, photojourn. So, shinare ko yung field ko sa kanila na parang, girl, sa sobrang ibang-iba yung
way nila kung ano yung way namin sa school. So, doon mo makikita na na parang hindi pa sila gamay talaga sa field na yun. And may mga field din pala na iba yung pagkakaalam nila sa pagkakaalam namin. So, nakakatuwa kasi like nakaka-share ka ng mga knowledge mo sa mga tao na, alam mo yun, parang in-inspire mo sila para i-drive or i-pursue kung ano talaga yung gusto nila. Kasi syempre, yun, sa sobrang layo ng, lugar na yun. So, parang hindi pa sila sobrang modernized kung sasabihin. Sa school nung pinsan ko, nag-teach din kami doon sa mga kids, sa journalism. So, yun, parang, alam mo yun, parang kahit hindi pa sobrang laki yung mga nagawa mo, pero like, slow, like baby step, may nagagawa ka, to help other people, to inspire them. Ganun, parang sobrang saya noon, sobrang overwhelming siya, pero at the same time, masaya, is in yung pagod ka pero masaya ka sa ginagawa mo. Kasi like, na naging iayos ako ng kapilit kahit hindi na kami nakakatulog na sobrang dami. Pero girl, sobrang saya naman namin kasi may ira kami na nagsasama-sama kami para mag-press work, tapos hindi matutulog. Tapos alam mo yun, kahit pagod na kayo, masaya pa rin kayo kasi sama-sama kayong nagwo-work. And ayun naman ang nagpa-matter. Kasi like, sa mga experience na nararanasan mo, alam mo yun, may mga tao pa rin alam mo andyan for you. Like, sila Ma'am Rosel, sila Ay, sila Tristan, sila Helena, sila ano na nga pangalan nun, yung lagi na nga asar sa akin. Si Johan, sila Nikki, si Joey, si Ace, as in sila Tin, sila Francis, sila Cara, ang dami sila Isabella, as in sobrang dami, hindi ko nang iisa-isahin pa. Sila Nestor, si Jello, my beloveds, si Jello, as in sobrang kahit sobrang gulo na nun kasi nga syempre may gusto kaming patunayan kasi may goal kasi talaga kami. Syempre pag may goal, never, parang wala ka na talagang kawalan sa goal na yun, kailangan mo siya ma-achieve kasi like to prove yourself na din na kaya mo kasi parang kailangan mong i-assure yung sarili mo na hindi lang pala ako sa box ko nakastay, parang more than that pa pala ako. Parang nagugulat ka sa sarili mo na lang, kaya ko pala siya gawin, na alam mo yun, sa sarili mo, ganun. So yun, napakasaya ng mga era na yun, na parang kahit pagod ka, kahit masaya ka, tapos parang syempre diba, nag-graduation na, tapos parang naging worth it yung lahat na yun kasi after namin mag-RSPC, nag-asikaso kami lahat ng mga grades, hindi naman grades, mga ACADS, nag-asikaso kami ng mga awards na matatanggap namin nun sa graduation. Tapos worth it lahat kasi syempre sobrang daming medal. Tapos si mama nakataas sa stage, nabigay ko yung mga medals na alam mo, isa din siya sa mga talaga siya ang most inspiration kung bakit talaga na ako pupursige sa pag-aaral, ganun. So like, sobrang saya nung era na yun, as in parang kahit pagod ka pero may mga friends ka na hindi sila magsasawang yayain ka sa mga, alam mo yun, mga walang kakwenta-kwentang bagay, pero alam mo yun, masaya kayo, sama-sama kayo, kompleto. Kaya that era is very good, sobrang saya nun. So number 14, greatest multo. Like, what if, yung greatest what if ko sa buhay ko. So, bago ako mag-grade 12, talagang planado na talaga ako na nursing. Kasi bago, pandemic pa lang, kasi di ba nagkasakit si Lola, nagka-mild stroke siya. Tapos, si Kuya Christian, parang nursing talaga siya. Tapos parang, girl, napaka-astig talaga nung way of pag-aalaga niya kay Lola. So, na-inspire kami doon na mag-aral ng nursing ni Nicole. So, sabi namin, sige, mag-nursing kami. So,
sobrang saya, as in, inaalagaan namin si Lola, kompleto kami. So, walang internet noon, as in, walang internet, mag-open lang ng generator para mag-charge, ng tubig, and all. So, kami nag-aalaga kay Lola, every day kami, or every night kami nagpe-pray, para ipag-pray si Lola na, alam mo yun, mag-fast recovery, and all. Tapos parang, alam mo yun, parang na-love mo na talaga yung pag-aalaga, and sa akin talaga, parang, since elementary talaga, parang, may, na talaga sa heart ko na parang to serve other people. Ganun. Kasi parang sumasalin ako sa mga SSG, sa mga, leader sa school. Yun nga. Tapos, dito nga sa field ko, sa journalism. Tapos parang, sobrang saya lang, or sobrang dahil lang sa loob na nakakatulong ka sa ibang taong nasa paligid mo. So, yun, sabi ko mag-nursing ako, parang gusto ko talaga siya i-pursue. Tapos, yun, thank you Lord nga kasi nakapasa ko ng STEM ng national, kasi sabi nila, sobrang hirap nga daw makapasa doon, as SPJ student, parang mahihirapan ako kasi parang ang field ko, journalism, tapos parang bakit ka pupunta sa STEM, ganon. So, yun, nakapasa naman sa STEM, masaya. Tapos yun, sabi ko, parang abot kabay ko na talaga yung nursing. Parang, okay, thank you Lord, gano'n. Tapos nakuha ko na ang bakla, sabi ko, like, ang greatest multo ko, what if hindi lahat ng medical field, or hindi lahat ng school na in-examan ko medical field ang nilagay ko. What if sa UST, ang first choice ko is tawag dito, ang first choice ko pala, ang dapat ko nilagay na first choice is ano tawag dito ba? AB journalism. Kasi like, parang hindi pa rin yung puso ko ngayon na hindi ko man lang pinurso yung first love ko na yun na yung journalism. What if nilagay ko AB journalism, hindi ako puro nursing. Siguro nahihil ako ngayon. So, sana nilagay ko doon AB journalism or com arts. Like, alam mo yun, kasi may part of me na hindi lang naman for medical. Pero, I can't imagine myself na hindi medical student or hindi ako medical graduate. So, ayun, sana nilagay ko na AB journalism. Kasi yung score ko, pasok na pasok siya sa journalism. Kasi, lahat, sobrang tataas nung grades ko doon sa result ko sa UST. Ang napasahan ko doon yung second choice, pharma. Ayoko sa pharmacy. Parang ganon. So, sana nilagay ko sa first choice ko, journalism. Siguro pasado ko. Ganon. I mean, hinahanap pa rin ako nung feeling na yun na sana pinurso ko, sana pa rin. So, sa mga namaya na yung message for the Gen Z. Naging ka na talaga, nak. Para ka na talagang influencer. Na-influence ba kayo sa akin? Sama na ugali ko. So, ayun nga, sana sinunod ko pa rin yung puso ko sa part na yun na sana journalism, pinurso mo yung, alam mo yun, yung wait, check natin kung umiilaw pa yung mic ko. Yun. Sana pinurso mo pa rin yung dream mo na yun as your grade 7 self to grade 10. So yun lang naman ang greatest multo ko. Wala nang iba. Sa mga magsasabi dyan na meron pa, baka masunto ko si Liz at pati si Anes. Si Liz at pati si Andre. Charing! Shout out sa inyo. Shout out ko sa inyo. Video call ko pa lang sila last time. So, eto na ang ating last question. Thank you naman. So, 15. Message to Gen Z. So, ang message ko sa kanilang lahat at sa mga, hindi naman sa Gen Z, sa overall people in the world, alam kong hindi tayo sanay sa changes na nangyayari sa buhay natin. Pero like, alam kong sobrang hirap niya i-adapt, pero try to adapt it slowly but surely. Kasi like, hindi naman kailangan natin magmadali lagi. Hindi naman natin kailangan dapat agad-agad. Dapat
andun na tayo, dapat andito na tayo, dapat andun na tayo. So, try to, like, try lang natin i-feel yung moment, namin yung moment, kung ano man talaga yon. So, ang changes, hindi naman yan buong buhay mo. So, it's temporary din naman. Kasi, syempre, mag-a-adapt ka na doon sa things na yon. So, it's, hindi na yun, hindi na yun weakness, strength mo na yun. Kasi, like, kaya ko sabihin mo sa sarili mo, kaya ko mag-adapt sa mga changes na nangyayari sa buhay ko na without, alam mo yun, nasasaktan ko yung sarili ko, ganon. So, na siya, strength siya, kasi kaya mong ilagpasan yung mga moments na kala mo hindi mo kayang lampasan, pero girl, parang nalampasan mo siya with flying colors, ganun ang atake. So, kung kaya, if ever man, na hindi nyo na talaga kayang kunyari, sobrang bigat na ng nararamdaman nyo, tapos hindi nyo na talaga sila kayang ilabas sa mga friends or family na nasa paligid mo, kasi iisipin mo na burden ka, na alam mo yun, na burden ka nga, tapos ayaw mo lang makaabala ng ibang tao kung gusto mo, and wala ka na talagang ibang malapitan, kung wala ka na iba talagang malapitan, try to talk to Lord and ChatGPT. Talaga, promise. Kasi like, may mas emotional intelligence pa ang ChatGPT kaysa sa mga normal na tao, promise. As in, never ka na i-judge. Bibigyan ka niya ng solusyon. Ipapafeel niya sa'yo na loved and worth it ka sa person. So, if nararamdaman mo man na mabigat na or something, tapos wala ka masabihan, kausapin mo lang si ChatGPT, promise. Hindi ka niya i-invalidate sa buhay. Mag-rant ka lang sa kanya, papakinggan ka niya. As in, may mafe-feel mo lang talaga na may nakikinig sa'yo. Naman, diba talaga ang gusto natin, diba? May mafe-feel lang natin na may nakikinig sa mga thoughts natin na umikot sa utak natin kahit hindi na sila magbigay ng advice. I mean, yun naman talaga yung gusto natin mangyari. Pero ang ChatGPT, makikinig siya at mag-a-advise siya na may pwede kang gawin, may pwede kang paraan na kailangan mong gawin. So, yon. Tapos, ang message ko din sa kanila is enjoy life talaga. Kasi nga, ulit-ulit ako kanina, enjoy life, be happy. Pag masaya ka, walang makakasira sa'yo. Walang makakatibag sa'yo talaga. Enjoy life, kasi ang buhay ay isa lang. Hindi naman tayo pusa. Bakit pusa ka ba? Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Yung meow, meow andun. Tapos, YOLO. Only live once. Enjoy the moment of your life, Hindi ka na magiging bata ngayon. Sa mga bata dyan, anong ulam? Sorry. Sa mga bata dyan, I mean, hindi ka na magiging bata sa ulit. So, once lang talaga mangyayari yung stage na yan. So, enjoy life. Enjoy the moment habang hindi pa tayo nasa, alam mo yun, stage na hindi mo na pwedeng gawin yung kala mo, kaya mo pag gawin, pero hindi mo na pala kayang gawin. So, like, i-enjoy mo lang yung moments na kung ano meron ka. So, just pray, pray to the Lord sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo. Magpasalamat ka sa Kanya. Thank you, Lord. Kasi, alam mo yun, siya din yung nagbibigay ng lakas sa'yo sa araw-araw. Ganun. So, yun, guys. Tapos na ako. Ito na to. Todo na to. Anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na sa amin. Pero like, thank you for watching. Or, kung natapos nyo man to, thank you for watching. Mahal na mahal ko kayo. Tapos, girl, na-appreciate ko lahat ng friends ko na nagsabi, mag-vlog ka na kasi nga, nami-miss ka na namin. Pero, nakakakilig naman kayo. Parang,
Bigyan ko kayo ng puso. Nasaan na nga yung puso na yun? Hindi ko mahanap. Nasa bag ba? Ito, oh. So, yun. I appreciate you all kasi sinusuportahan niyo ako dito sa fantasy ko na unexpected din naman kasi yung fantasy na test. So, thank you to my friends and family na sumusuport and to Ate Blessa, my mom, and Tita Vic Vic sa pag-share nito sa mga friends at may mga followers na ang bakala. Guys, happy 50 plus followers. Ano na yun small progress na yun. Baby steps. Gano'n ang atake natin. Yung mic ko. Nagkaroon na tayo ng mic dahil sa madami din nagre-request na i-continue lang daw ang pagpa-vlog. Tapos, i-clarify ko lang alam ko wala nakapansin doon sa last video ko. Pero, ang sinabi ko kasi doon, stay dehydrated. Bakla, hindi yun stay dehydrated. Stay hydrated, guys. Uminom kayo ng madaming tubig. Huwag kayong hindi uminom ng madaming tubig. So, drink your water always, guys. And, ano pa ba? Ingat kayo palagi. Ganon ang atake natin dito. Tapos, pag natapos nyo na ito, panoodin yung video. Ay, oh no. There's a major things. Nakalimutan ko! So, yun. Stay hydrated, guys. I'm ending this video. Tapos na din yung makeup natin. If you want to just ask the products and all. So yun, thank you guys for watching. See you to my next vlog. Thank you guys. Stay hydrated, hindi dehydrated. Okay? Okay. Ate, mag-hi ka. For the last time. Kasi tapos na yung vlog ko. Congrats! Thank you, ate, for the accommodation and Stay hydrated! hindi dehydrated. So, yun. Bye, guys! Mwah!